Alright, so kanina ginawa natin ng airline booking, domestic airline booking po yun. So domestic airline booking within Philippines lang po yun. So ngayon, ang gagawin natin na booking is international na naman. So let's proceed sa ating international booking. Let's proceed muna pala sa ating domestic multi-city. Ayan po, domestic multi-city booking. Ayan po. Click lang po natin domestic tapos multi. Yan po yung booking natin for multi-city. Ayan. So, ito na po yung booking natin para sa ating multi-city. Multi-city means iba't ibang city po yung pupuntahan natin in just one booking. So, example, Manila to Cebu, Cebu to Cagayan de Oro, Cagayan de Oro to Cebu. Ganun po ang multi-city natin. So, merong sa iba't ibang airports po na ang ating pupuntahan po sa isang booking lamang. Okay, katulad nito. So, paano mag-book ng multi-city? Click lang pong airline tab, tapos domestic and multi. Yan po yung multi-city, gusto ng passenger. Okay, Manila to Cebu, gusto ng passenger. Unang departure niya is Manila to Cebu. That is, palagay natin, September 20, 2020. Ayan po. Ayan, kung ilan po sila, same process ng same lang din yan. So, kung ilan sila, kung ilan may adult, ayan, child, kung may infant, kung wala. So, ilagay natin. And then, so, multi-city tapos, Cebu to tapos, from Cebu, aalis na naman siya. So, i-click lang po natin itong plus sign. So, plus sign. If wala na po tayong idagdag, i-click lang po natin itong minus sign. Ayan. Ayan. So, kung mayroon pa tayong idagdag since multi-city, ito, i-click natin ang plus sign. So, kung from Cebu, click natin dito from Cebu. Sana yung Cebu na wala na. Ayan, Cebu to Cagayan de Oro. Ayan, Cagayan de Oro. From Cebu to Cagayan de Oro, aalis na naman siya 21. So, alis siya ng 23. So, alis siya ng October 23, September 23, 2020. So, yan po. So, siya lang din naman. Isa lang. So, if may isa pa siyang pupuntahan. Click lang natin ulit yung plus sign. Ayan, i-click natin dito kung from Cagayan de Oro. So, click natin from Cagayan de Oro. Cagayan de Oro to Manila. Balik na siya ng Manila. So, click natin dito. So, from Cagayan de Oro to Manila, aalis siya doon sa Cagayan de Oro sa palagay natin ng September 28. Ayan. So, ito po yung multi-city booking. So, ganun lang po siya. So, don't be confused ha. Mabilis lang ito. So, i-click lang natin itong plus sign. So, wala pong pinagbago dito. Multi-city lang siya. May mga ibang draft na airports. So, i-click lang natin itong search button. Search. Alright, so ito na po ating options for Manila to Cebu. So first flight niya is Manila to Cebu. So mamili lang din po tayo ng mga flights niya. Same lang din. Ayan, kung prefer niya is itong date na ito at saka time. 23 means 11 p.m. So 11 p.m. click natin select. Ayan, loading. So next option niya is Cebu to Cagayan de Oro since multi-city tayo. So ito po yung next flight niya from Cebu to Cagayan de Oro which is September 23. So pili tayo ulit ng date at time. So ito yung preferred niya. 1:30. So 1:30 or 8. So 8. Yan. So click select again. So next flight na naman tayo. Yan, ito po yung next flight niya, last flight niya. From Cagayan de Oro to Manila na naman tayo. So, Cagayan de Oro to Manila, aalis siya ng September 30. So, September, mamili ulit tayo ng flight. Ayan, mamili lang tayo ulit ng flight kung ano yung preferred flight ng passenger. September 30, oras. Check natin yung oras na, double check. Yan, Cagayan de Oro. So, 10:15. So, 10:15 a.m. po yan. Okay, select ulit. Meron pa tayong 15 minutes to complete the booking. Okay. So now, ito i-review natin ulit. Ito i-review natin.
So ito yung first flight niya from Manila to Cebu. Departure Manila to Cebu, yung ano niya, first ano niya, airline is Cebu Pacific. Then Manila to Cebu, September 20. Second flight niya from Cebu. Ang airline niya is Philippine Airlines. Departure Cebu, aalis siya ng September 23. Darating siya from Cagayan de Oro. The third flight, which is the last flight, Cebu Pacific again. From Cagayan de Oro, September 30 to Manila. So makikita natin yung fare details, yung breakdown niya. Nandito na rin lahat. So ito yung total fare na babayaran ng passenger, 5,582. Ayan. So same process, i-click natin yung autofill agent details. If mali yan, palitan natin. If mali itong mobile number, papalitan din natin dito mismo. Pwede natin palitan dito mismo. So, passenger details, i-check natin ulit. Lalaki or babae, Mr. or Miss. Spelling po ng passenger, Juan. So, ibahin muna natin yung passenger. Ang passenger natin is si Dora. Si Dora, kapatid ito ni Diego. Oh, hindi pala. Si Dora Cruz. Kapatid pala ito ni Juan. So, si Dora is babae. So, female. Okay? So, Dora, babae, Miss. Okay. Don't forget that one, ha? Date of birth ni Dora. Ayan, date of birth ni Dora, ha? Si Dora ay babae. So, Miss. Miss Dora. Spelling, check. Double check. Last name, double check. Gender, double check. Date of birth, please double check. Okay, importante yan. Agree. Okay ng lahat. Ayan. Book now. So, review natin ulit. So, ito yung booking summary. Review natin ulit. Ang unang flight ng passenger, Manila to Cebu, September 20. Okay. Next flight, yan, segment 2, Cebu to Cagayan de Oro, September 23. Oras, check natin yung oras. Next flight niya, Cagayan de Oro to Manila, September 30. Check natin yung oras. Tama. Okay, passenger, spelling, Miss Dora Cruz. Birth date, September 23, 1991. So, you are paying 5,582. So, dito meron na din tayong service charge na worth 1,500 since tatlong flight po ito. So, 500 times 3, so that is 1,500. So, ang mabawas dyan sa ating system portal is only 5,000. So, it's only 4,082 pesos. So, 4,082 pesos. Hindi po kasama yung service charge, ha? Na-discuss na natin kanina. So, kukunin lang po natin yung pera ng passenger. So, yan po. Hawak na natin dyan. Pwede natin siyang i-load din. Okay, book natin. Yan, lalabas. Same process. Lalabas po ang ating system-generated na ticket. So, makakatanggap din po tayo ng text. Makakatanggap din po tayo ng email. Okay, pwede natin i-check ulit ang ating booking sa ticket history. So, ganun po kaganda ang ating system. Alright, tapos na tayo sa ating domestic booking, one-way, round trip, at saka domestic multi-city. So, ngayon, ang gagawin natin is airline booking international na naman tayo. So, same process lang din. I-click natin yung airline tab. Then, airline. So, ito natin gagawin natin is international booking. So, dito din po tayo sa airline. Same lang din ang pupuntahan natin yung airline tab lang. So, manggagaling siya ng Manila to, pagpalagay natin, Singapore. Ayan. So, lalabas dyan, Singapore. So, ito po yung airport code ng Singapore. So, yung airport code po, ibibigay naman sa inyo, ha? So, lahat po ng airport codes po yun, makikita natin dito yung list of airports with their codes. Okay, with their code. And then, click natin Singapore. Kailan siya aalis? Natin. May available flights. Yan. So, ang ilan adult, ilan child, infant, ganun din. Same with senior citizen, ganun din. Dapat ihiwalay ang senior citizen, ha? Okay, guys. So, i-click lang natin itong search flights. Check natin if mayroon bang available flights.
So, ito po yung mga available flights natin na na-search natin. Ayan. Manila to Singapore, October 12, 2020. So, ito po yung mga available flights. Mula pinakamura po yan ha. So, yung nauna yan po ang pinakamura. So, i-double check natin yung time. So, tingnan natin yung time. So, yung pinakamura dyan is 5,648. Ang airline is Jetstar. So, Jetstar, yan po. May mga options pa sa baba. AirAsia. Ayan, may AirAsia. Philippine Airlines. So, meron ding Eva Air. So, lahat po ng airlines dyan lalabas. Yung may mga airlines may flight from Manila to Singapore on October 20, 2020. Lalabas po yan sila dyan. Ayan, Asiana Airlines, Cathay Pacific. Ayan, Korean Air. So, Etihad Airways. So, ENA. So, All Nippon Airways. Ayan, lalabas siya dyan. Yan po mga available flights natin. So, mamili lang din po tayo kung ano yung mga preferred flights ng ating customer. Ibig sabihin, gusto ng customer is ito 00. Ayan, so gusto yung customer is ito 5,640. Click lang po natin yung book. So, dito na po tayo sa booking natin. So, makikita natin dito yung traveling schedule, yung summary. Makikita din natin, same lang din yan. So, click lang natin itong autofill details. Ayan, passenger, babae, lalaki, first name, spelling 1. Please, date of birth, same. Lagyan natin ang date of birth. Date of birth ni Juan is 3. Ayan. Yung passport number, check natin yung passport number ni passenger kasi international po ito. Lagyan natin dito yung passport number. So, yung passport number. Passport expired. Kailangan po yung passport expiry niya 6 months or at least 6 months po bago siya aalis. Kung below po 6 months yan, isang 5 months na yan bago siya aalis, hindi na po yan pwede. So, at least 1 year to be safe. 6 months po, 6 months to 1 year. So, bago siya alis, i-valid po yung passport. For example, 1 year pa lang bago siya, 1 year po bago mag-expire yung passport niya. So, okay lang yun. So, kung 5 months na lang mag-expire na yung passport niya, hindi pwede yun. So, kaya at least 6 months or 7 months bago siya alis, bago mag-expire yung passport niya, pwede yun. Okay, check natin yung expiry niya. Check natin expiry. Ang expiry is, lagyan natin 2021 ng March. So, pwede po yan tatanggapin. So, take note guys, hindi po lahat ng international flights sa ating booking system is mayroon na pong add-on services. Kasi po, for example, if international flights po yun, pero multi-airlines, yan po hindi available yung add-on services. Kasi po, full service carrier po ang ating international booking. So, lahat po ng mga available baggages po is facilitated na po yan doon sa airport upon check-in. Okay, may. So, if single airline lang po yan, for example, katulad nito, single airline, possible po na meron na po siyang add-on services makikita. If multi-airline po yan, so ibig sabihin po, iba't ibang airline, marami po siyang stops. For example, 2 stop, 3 stops na airports, tapos iba't ibang airline. So, hindi po available ang ating baggages ng iba-iba po ang rate niyan. So, all service carriers po for international po is po siya, full service carrier po yon. So, lahat po ng baggages po na gusto nating i-add, doon na po yan mag-facilitate sa airport natin. So, pwede dito po natin i-request at yung international support if kaya nilang i-access yung mga certain baggages ng airline. Ayan po. So, same process, click lang natin ito. Tapos, book now. Tapos, review. Mayroong disclaimer. Ipasinitin basahin. Natin siyang proceed. Ayan, review natin ulit. Final booking review. Details. Passenger, Miss and Mr. Date of birth, ID number, passport number, passport expiry, issued passport, Philippines. Tapos trip details. Check natin trip details. Ayan. Tapos click natin ang book now. Is okay na yung trip details. Tapos early journey details, fare details. Ayan. Click lang. Tapos, ayan. Click natin yung book now. So, ganun lang po ang international booking natin. So, take note guys ha, yung regarding sa baggage. So, hindi po lahat ng international airlines na mayroon pong available baggage options upon booking.
So lahat po na international booking is full service carriers. Ang baggages is facilitated na po doon sa airport check-in. So pwede na po natin i-inquire sa support, international support, if meron na pong available details regarding sa baggages. Okay, thank you.